Magandang araw po sa lahat. Sa oras na ito, kami po ay nagagalak na kayo po ay nagnanais maging membro at kasapi ng kooperatiba. Ito po ay isang pre-membership education seminar na ibibigay sa inyo ng Caritas et Labora. Si Caritas et Labora po ay isang kooperatiba na nakarehistro sa CDA, Cooperative Development Authority. Kung mapapansin niyo po, mayroong salitang kooperatiba na nagsasabi at nagpapaliwanag ano nga po ba ang pagpasok sa isang kooperatiba. Pansinin niyo po ang unang salita na nagsasabi sa atin ng opera, tiba. At meron pong ilang nakatagong salita, isang salita nakatago, na kung saan ninanais natin ito bilang mga manggagawa. Ito po ang pagpapahalaga natin. Ito po yung pera. Ang ibig sabihin po ng sa pagpasok po natin sa kooperatiba, ikaw at ako ay tinatawagang maging miyembro, kamay-ari, kasapi ng kooperatiba. Sa kaya pagpasok niyo po sa Caritas et Labora, kayo po ay pumapasok sa pagiging miyembro ng kooperatiba. Opera. Opera, ito po ay nagpapatungkol sa pagpasok sa kooperatiba, tayo po ay pumapasok sa isang negosyo na tayo rin mismo po ang nagpapatakbo. Bilang manggagawa, tayo po ay nagbibigay ng serbisyo sa Caritas et Labora sa ating kakayahang gumawa. Tiba. Ibig sabihin po, lahat po tayo dito, bukod sa kumikita tayo sa ating pagbibigay ng serbisyo o pagbibigay ng kakayahan bilang manggagawa, dahil tayo po ay maglalaan ng pera. Ano pong ibig sabihin? Ang lahat po ng sumasapi sa kooperatiba ay naglalaan ng kapital. So sa kapital na ilalagay natin, dito po, pag kumita po ang ating kooperatiba, Caritas et Labora, mayroon po tayong matatanggap na dividendo at mga insentibo. Yan po ang pagpasok sa kooperatiba. Opera, tiba, pera. So sa makatuwid sa ating pagpasok sa kooperatibang Caritas et Labora, tayo po ay mga kapitalista at namumuhunan dito. Maglalaan po tayo ng kapital o pera para po ang ating negosyo ay tumakbo bilang manggagawa. Ito po yung ating binibigay na serbisyo sa ating negosyo. At may mga produkto po tayo na kung saan ating inilalaan para sa ating benepisyo ng mga manggagawa. Meron po tayong co-op shop at may mga ibang serbisyo po na inihahatid bukod sa pagbibigay ng serbisyo bilang manggagawa. Dito rin po, bukod sa kumikita tayo akinsi katapusan, tayo po ay kumikita ng extra na mga benepisyo na inilalaan o binibigay sa atin ng kooperatiba. Sa makatuwid po sa pagpasok natin sa Caritas et Labora, tayo po ay mga kasapi ng Workers Cooperative, mga manggagawa nagsama-sama sa kooperatiba, negosyante, manggagawa at may-ari ng kooperatiba. Ang kooperatiba po ay hindi nagsimula sa Pilipinas. Ito po ay sinimula ng Rosedale Society of Equitable Pioneers established in England in 1844. Dito po nagsimula ang Workers Cooperative. At sa Pilipinas po, ang kasaysayan ng kooperatiba ay napakayaman. Nagsimula ito na dinala sa atin mula sa Europa ni Dr. Jose Rizal noong 1896. At tinulungan po siya ni Teodoro Sandico na itinanghal na ama ng kooperatiba. Silang dalawa po ay nagtulong upang itayo ang kooperatiba sa Pilipinas. Pero noong 1898, si Dr. Jose Rizal ay nakulong at humantong sa kanyang kamatayan dahil sa pagbibigay ng kanyang sarili para sa bansa. At si Teodoro Sandico bilang governor ng Bulacan, siyang po ay nagpatuloy na itaguyod ang kooperatibang sinimulan ni Dr. Jose Rizal. At sa kalaunan, nalaman din at nakita ni Emilio Jacinto na maganda ang kooperatibang ininanais itayo ni Dr. Jose Rizal. Pati po siya ay nainganyo na magtayo ng kooperatiba sa San Pedro, Laguna.
na sinimulan niya ito sa Consumers Cooperative, samahan ng mga tindero at tindera sa palengke. Noong 1941, mas lalong tumibay ito sa pamagitan ng ating presidente si Manuel R. Quezon na tinayo niya ang Commonwealth Act number 565, the National Cooperative Administration. Hindi nagtagal, March 10, 1990, itinayo na po ang Departamento ng Kooperatiba na tinatawag natin ngayong Cooperative Development Authority, isang sangay ng gobyerno na nangangalaga ng kooperatiba sa Pilipinas. Sa Pilipinas po, ang kauna-unahang workers cooperative ay ang Kaakbay Entre Workers Cooperative na kung saan inorganisa noong 1998, mayroong 16 na tao ang nagsimula nito at inirehistro ng June to 1998 din po ng taon na yon. So napakaganda ng kasaysayan ng kooperatiba sa Pilipinas na sa pamagitan ng ating pambansang bayani Dr. Jose Rizal, mas naitaguyod po ang kooperatiba sa Pilipinas. Si Caritas et Labora po, kung inyong tatanungin, ay hindi po salitang Tagalog. It's a Latin word na nag-ibig sabihin po ay love or charity, love for layman's term, et is en, labora is labor or work. Sa pagpasok po natin sa kooperatiba ng Caritas et Labora, tayo po ay nagbibigay ng buong puso sa ating pagbibigay ng serbisyo o sa ating kakayahang gumawa. Yan po, tandaan nyo po, yan po ang ibig sabihin ng Caritas et Labora. It's a Latin word meaning love and work. Sa pamagitan ng ating mahal na Kardinal Gaudencio Rosales na siya po ang nagunang magtatag ng kooperatiba na Caritas et Labora, binasbasan niya po ito. Ang ating mahal na Cardinal Rosales, sa pamagitan po niya, ang ating po ang kooperatiba ay tuloy-tuloy na itinataguyod hanggang sa ngayon. Ano nga ba ang pagkakaiba ng kooperatiba, Caritas et Labora sa mga agency? Linawin ko po, kayo po ay wala sa agency. Kayo po ay nasa isang kooperatiba. So, sa pagpasok niyo po sa Caritas et Labora, hindi po ito katulad sa agency. Dito po sa Caritas et Labora, hindi lang po iisa ang may-ari katulad sa agency. Lahat ng membro ay kamay-ari. So tayo pong lahat, katulad ng sinabi natin sa kooperatiba, ang meaning nito, pera, lahat po tayo ay nangangapital. Ikaw po ay kumikita at may negosyo pa. Sa madalit salita po, ikaw po ay negosyante sa pagpasok ng kooperatiba kasi naglalaan po kayo ng saping puhunan o share capital dito. Ano pa po ang kinaibahan? Dahil naglaan tayo ng kapital sa kooperatiba, sa agency po, iisa lang po ang nangangapital dito. Ito po ay para sa iisang may-ari. Ito po yung boss natin sa agency. Pero sa kooperatiba, ang lahat po ay kumikita. Ano man pong kinita ng kooperatiba ay pinaghahatian ng lahat ng mga kamay-ari. Bakit po? Lahat po tayo ay naglaan ng kapital sa kooperatiba. May-ari ka, manggagawa ka. Dito rin sa kooperatiba, meron tayong tinatawag na patronage refund na kung saan wala sa mga agency. Ibig sabihin sa agency, wala po tayong extra income. Naghihintay lang po tayo na tumaas ang sweldo. Samantalang, sa Caritas et Labora, pag tinatangkilik po natin ang negosyo natin, ito po yung pagbibigay ng serbisyo. Pag pumapasok po tayo ng maayos, araw-araw tinatangkilik natin, even ang pagbibigay din natin ng mga loan, bumibili po tayo ng mga kasangkapan, appliances, nangungutang po tayo, no? Sa ating mga pangangailangan, mayroon po itong tinatawag na balik tangkilik o patronage refund. Ibig sabihin po, pagkatapos ng isang taon, kumita po yung ating kapital, may ibinabalik po sa atin, unang-una, ang kinita ng ating saping puhunan o tinubo ng ating saping puhunan, ang tawag po, dividendo. Pangalawa po, dahil tayo ang may-ari, tayo din po yung nagtrabaho, mayroon po tayong tinatawag na balik tangkilik o patronage refund. Ano pa po ba ang kaibahan ng pagpasok sa Caritas et Labora bilang kooperatiba sa agency? Dito po sa kooperatiba,
meron po tayong tinatawag na pag-impok o savings. Samantalang sa agency, wala pong ganitong programa. Ano po ba itong savings? Ito pong savings, sinuturuan po tayo na mag-save o mag-impok para sa lahat ng miyembro. Para sa panahon na mayroon tayong pangangailangan, meron po tayong extra na madudukot o makukuha sa ating iniipon na pera. Pag nakatabi po ang ating pera sa kooperatiba, hindi po siya natutulog. Ibig sabihin, pagkatapos ng isang taon, anuman po yung tinabi ninyo, mayroon pong tubo ito bukod sa ating kapital. Okay, mamaya po ipapaliwanag sa atin. Ang benepisyo po natin sa kooperatiba, kakaiba sa agency, wala pong programa pagdating po sa mga benepisyo. Okay? Higit sa paglo-loan natin o pangungutang natin. Sa kooperatiba po, ang lahat ng miyembro po ay may karapatang manghiram. Anong ibig sabihin po? Pagpasok po natin sa kooperatiba, pagpasok natin, 6 na buwan na pagpasok natin sa kooperatiba, maaari na po tayo makapag-loan. 70% ng ating kapital ay ang ating karapatang mag-loan sa kooperatiba. Katayuan ng manggagawa. Sa kooperatiba po, ito po yung pinakamatatag sa atin. Tayo po ay mga manggagawa at kamay-ari, pero sa agency po papansinin nyo, tayo po ay mga empleyado at manggagawa. Ito po ang trato sa atin. Ngunit sa Caritas et Labora, isang kooperatiba, manggagawa at kamay-ari. Ito po yung katayuan ng bawat isa sa atin. Ano pa po ang kaibahan ng Caritas et Labora sa agency? Dito, ang kaisipan natin ay malayo sa agency. Dahil sa agency, alam natin pag tayo ay pumasok, tayo po ay contractual, may endo tayo, pero sa kooperatiba, ano po ba meron? Ang kaisipan natin dito, simple, magsisipag ako, mag-iipon ako, tayo po ay isang entrepreneur or business-minded. Business owner po tayo. Tayo po ay mga kamay-ari. Huwag po nating kakalimutan, tayo po ay naglalaan ng saping puhunan o kapital dito tuwing tayo ay kumikita sa buwanang kita natin. At pagdating po sa mga benepisyong binibigyan ng gobyerno, ang SSS, Pag-ibig, PhilHealth, sa agency po, hindi po ako sigurado. Hindi pa po ako nakakapasok sa agency. Pero sa kooperatiba, sinisiguro ko po sa inyo, lahat ng kamay-ari ay may sapat na contribution. Pinakamababang pasahod ay naaayon sa batas. Sa agency, hindi din po ako sigurado kung paano po yung pamamaraan ng pagpapasahod dito. Ngunit, sa kooperatiba po ay itinatakda ng batas o naaayon sa batas na tinatakda na alam naman natin sa pamagitan ng DOLE. Okay? Meron po tayong tinatawag na tripartite relationship dito sa kooperatiba. Meaning po, ang ating opisina bilang may-ari, yung ating opisina ang siyang nakikipag-ugnayan sa ating business partner. Ang business partner po, ito po yung mga lugar na kung saan kayo ay madideploy. Maari po ito sa ospital, maari po ito sa construction, maari po sa simbahan, sa mga eskwelahan, condominium, sa warehouse, o sa mga NGO. Tinatawag po nila natin silang business partner dahil ang bawat isa po sa atin ay nagmamay-ari. Tayo po ay entrepreneur, kaya ang tawag po natin sa kanila mga business partner. Tayo po ay mga empleyado ng kooperatiba, pero sabi nga natin, bukod tayo sa empleyado, tayo po ay nagmamay-ari. Kung titignan nyo po yung ating maliit na diagram, okay po, mula kay business partner at kay Caritas et Labora, meron pong direktang linya na kung saan nagbibigay tayo ng isang serbisyo ang ating opisina sa business partner. Pagdating po sa kooperatiba at sa miyembro, ayan po, may droong direkta din pong linya o arrow na nagtuturo na patungo sa opisina, papunta sa miyembro, miyembro mula sa opisina. Dahil dito po, kayo po ay pumimpirma ng 3 kontrata. Mayroon po tayong kontratang na pipirmahan. Una po, meron po tayong tinatawag na
contract na kung saan ito po, naririto po yung ating job description, magkano sasahurin, ilang araw papasok, at saan po ang deployment. Yan po yung unang kontrata. Yung pangalawang kontrata po ay paglalagak ng saping puhunan. Tayo po ay maglalaan ng kapital sa kooperatiba. Kakaltasin sa atin ang 15 katapusan na kung saan tayo po ay naglalaan ng ating kapital sa kooperatiba. Ang pangatlo po ay ang pagiging miyembro. May kontrata po na nagsasabi bilang mga miyembro, ano po yung mga karapatan natin sa pagpasok natin sa kooperatiba. Okay po? So, pag tayo po ay nakapirma ng contract, tayo po ay padadala sa business partner, meron pong ibibigay sa atin na maliit na sulat, endorsement letter, na nagsasabi na kayo ay miyembro ng kooperatiba at magbibigay ng serbisyo sa ating business partner. Pero kung matutunghayan nyo po o makikita ninyo ang araw mula sa miyembro patungo sa business partner, napansin nyo po ang linya ay putol-putol. Bakit po? Wala po tayong direct contact pagdating po sa ating mga benepisyo, sa mga sweldo o anuman. Ang direkta pong ating kinakausap tungkol sa ating pagbibigay ng serbisyo o sa araw na kung saan kinakailangan nating tumanggap ng ilang benepisyo katulad ng mga overtime, night shift differential, ang tayo po ay nakikipag-ugnayan sa ating opisina. Bakit po? Dito po tayo may kontrata. Kay business partner, kung papansin niyo po, nakalagay po rendering service. Naroon po tayo, pinadala po tayo ng kooperatiba bilang miyembro ng kooperatiba, mga manggagawa, upang magbigay ng serbisyo sa kooperatiba. Ito po yung tinatawag nating tripartite relationship ng kooperatiba mula sa business partner. Huwag po kayong mag-alala, ang ating pong kooperatiba ay nakarehistro sa DOLE, na kung saan ito po yung sinusunod natin. Okay po? At lahat po ng mga pangangailangan o mga benepisyo na dapat tanggapin ng isang manggagawa, tayo po ay compliance dyan o sumusunod dyan. Ang ating pong kooperatiba ay very unique. Bukod sa manggagawa tayo po ay tumatanggap ng ating mga benepisyo sa kooperatiba dahil may dalawang uri ng miyembro sa kooperatiba. Ang dalawang uri ng miyembro sa kooperatiba, pag kayo po ay pumasok sa kooperatiba, yan po ay associate member at regular member. Sino po ang associate member? Dito po nakalagay, mga miyembro na nakadalo sa orientasyon, pre-membership education seminar, katulad na ngayon, kayo po ay nakikinig ng isang orientasyon para sa kooperatiba. Pagkatapos nito, meron po tayong Members Orientation Seminar, MOS. Ito naman po ay patungkol sa pagiging manggagawa natin. Tinatalakay po natin ay ang mga benepisyo, ano po yung kinikita o magkano ang kinikita ng isang manggagawa. Ang isang associate member din po ay kinakilalang miyembro ng kooperatiba, pero merong limitasyon ang kanyang karapatan o pribileyo. So yung kanya pong privilege o benefits sa kooperatiba ay hindi pa po buo. Okay? Hindi pa siya ganap na regular member dahil sa probationary status. Hindi pa lubos na natutugunan ang lahat na kinakailangan requirements. Sa pagpasok po kasi sa kooperatiba, mayroon po itong mga requirements o meron tayong sinusunod para po tayo ay maging ganap na regular member. Dalawa lang po ang miyembro sa kooperatiba, associate member po itong pinag-uusapan natin. Mamaya pag-usapan natin ang regular member. Ang karapatan ng isang associate member, hindi maaring bumoto o maghalal bilang opisyal ng kooperatiba. Maaring makapag-avail lamang ng piling serbisyo ng benepisyo ng kooperatiba. Okay? Hindi po siya maaring bumoto. Bakit? Dito po, mayroon po tayong mga direktor na kung saan katulad nating mga kasapi at membro manggagawa ng kooperatiba.
Ano pa po ang meron sa associate member? Ang kanyang obligasyon, sumunod sa lahat ng umiiral na batas, alituntunin at patakaran ng kooperatiba. Ibig sabihin po sa pagpasok natin dito mamaya po, meron po kayong orientation sa MOS, Members Orientation Seminar, na magsasabi para sa ating mga alituntunin o Code of Conduct dito sa kooperatiba. Sumunod po, simulan na kumpletuhin ang lahat na kinakailangan requirements upang maging regular member ng kooperatiba. So dito po, sa pagpasok natin, mayroon po tayong pamantayan. Pag tayo po ay nakatungtong sa pagiging regular member, tayo po ay nagiging ganap na miyembro ng kooperatiba. Mas magiging malinaw po sa atin yung pag narinig natin yung karapatan ng isang regular member. Ang layunin po nito ay bigyan ng pagkakataon ang mga bagong miyembro na makilahok sa mga pinapahintulutang gawain at programa ng kooperatiba habang hindi pa ganap na kumpleto ang lahat na kinakailangang requirements para sa pagiging regular member. Naririnig niyo yung regular member na po. Ito na po yung regular member. Ang regular member po ay ang mga miyembro na kadalo sa orientasyon, pre-membership education seminar, at members orientation. Katulad nyo rin po yan. Nakumpleto nyo po yan. Siya ay ganap na miyembro ng kooperatiba. Kayo po ay hindi pa ganap na miyembro. Bakit po? May ganap na karapatan at obligasyon bilang miyembro sa kabilang ang karapatang bumoto, maihalal bilang opisyal at makilahok sa lahat ng programa at serbisyo ng kooperatiba. Ibig sabihin po, ang karapatan ng isang regular member ay bumoto at maihalal bilang opisyal kasi dito po sa kooperatiba, meron po tayong mga board of directors na kung saan ang mga kasaping membro, sila din po ang umuupo bilang mga direktor ng kooperatiba o nagpapatakbo ng ating negosyo. Maaring makinabang sa lahat ng benepisyo, serbisyo at programa ng kooperatiba alinsunod sa umiiral na mga patakaran, mga bylaws po natin sa kooperatiba. Regular member po ang obligasyon niya ay maghulog na kinakailangang share capital. So, kailangan po makumpleto po natin yung share capital natin. Sa pagiging associate member, pag tumungtong na po tayo ng 5,000 pesos sa pagiging associate member, nagiging matatag na po tayo na membro ng kooperatiba. Pag tumungtong po tayo ng 25,000, dito na po pumapasok ang pagiging regular member natin. Okay? Aktibong nakikilahok sa lahat ng gawain at programa ng kooperatiba. Ang layunin nito, maging aktibong kasapi, katuwang sa paglago at pag-unlad at pagpapalakas ng kooperatiba. Ibig sabihin po, hindi na lang tayo ordinaryong miyembro, kundi po tayo po ay nakikialam, nagmamalasakit sa ating negosyo bilang mga miyembro ng kooperatiba. Para sa madaling maunawaan, narito po ano ang katangian ng regular member at associate member. Unang-una, ang karapatan. Ang karapatan po ng regular member, nandiyan na po, buo. Karapatang bumoto, oo. Associate member, hindi po tayo makakaboto kasi hindi pa po ganap ang pagiging regular member natin upang bumoto at maghalal sa General Assembly. Ang General Assembly po ay taunang pagtitipon na kung saan dito natin natutunghayan kung magkano ang kinita ng kooperatiba, magkano ang paghahatian, at ano po yung mga dapat nating tanggaping benepisyo sa kooperatiba. Dito po natin pinag-uusapan yan. Katangian, pwedeng tumakbo bilang opisyal, regular member? Opo, pwede po tayong tumakbo. So sa pagsisimula po ng pagiging regular member natin, pwede tayong maiboto sa mga committee. Okay? Susunod po, pagkatapos po nating maging committee, pwede na po tayong tumakbo bilang board of directors. Kung papansinin natin sa associate member, medyo limitado po pagdating nito. Ibig sabihin, hindi pa tayo pwedeng tumakbo bilang opisyal. Ang benepisyo po, syempre, kumpleto na po sa regular member. Katulad po ng birthday incentive. Ilan lang po yan.
Bigyan ko kayo example, birthday incentive, nagiging kompleto na po, nagiging 1,000 na po yung tinatanggap ng mga miyembro. Pero pag associate member ka, limitado. May matatanggap pa rin po, pero nasa halagang 500 pesos. Ibig sabihin po, kailangan po maging ganap ang pagiging miyembro natin. Marami pong mga benepisyo na kung saan mapapansin natin sa pagiging regular member, talaga pong full na yung benepisyo natin. Sa status po, ang regular member po ay ganap na pong miyembro. Sa associate member po, nananatili pa rin po tayo na dapat kumpletuhin or pansamantala, kumpletuhin ang mga requirements na hinihingi ng kooperatiba sa pagpasok natin bilang mga miyembro ng kooperatiba. Tandaan natin, merong regular member, associate member. Ano ang layunin nito? Okay? Sa regular member, aktibong paglahok sa operasyon ng kooperatiba. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, magkaroon ng malasakit at makialam sa pagpapatakbo ng negosyo. Kaya napaka-importante po ang pagboto natin ng tamang direktor sa kooperatiba. Sa associate member naman, orientation o preparatory stage patungo sa full membership. So, ibig sabihin, patuloy po ang ating kaalaman at pag-alam tungkol sa kooperatiba. So, may mga seminars and trainings po na binibigay sa atin para po maging ganap ang re-orientation po natin sa kooperatiba. Kaya napakalaga po ang ating pagtuon sa pakikinig sa Pre-Membership Education Seminar o PMES. Ano pa po? Dahil sa pagtanggap natin ng pagiging miyembro ng kooperatiba, ito po yung mga benepisyo na sinasabi natin. Okay? Ang lahat po ng miyembro, kahit mga regular or associate member, lahat po tayo ay naglaan ng kapital. So tayo po, pagkatapos ng taon, tayo po ay kumikita o kumukuha po tayo ng kinita ng ating kapital na tinatawag nating dividendo. Ito po yung tinubo ng inilaan nating kapital. Paano po yun? Pag nakaisang taong ka po, meron ka na pong halagang 5,000 pesos. So yan po, kahit magkano po ang pinasok nyo sa kooperatiba, basta po pagdating ng hatian, okay po, paano nagsisimula ang hatian? Sa pamagitan po ng General Assembly, dito po natin natutunghayan yan ang taunang pagtitipon. Tayo po ay tumatanggap ng dividendo. Ginaganap po ito tuwing Marso. Bukod po sa tinanggap natin ang kinita ng ating kapital o saping puhunan, dahil tayo ang may-ari, tayo pa rin po ang nagbibigay ng serbisyo o nagpapatakbo ng ating negosyo o nagbibigay ng serbisyo bilang mga manggagawa, meron po tayong balik tangkilik o patronage refund. Mentras po tayong tumatangkilik sa mga serbisyo ng kooperatiba, pumapasok po tayo regularly, walang late, walang absent. Anuman po ang serbisyong binigay natin, may katumbas na interest po yan. Ibig sabihin, may katumbas na kabahagi ka sa kinikita ng kooperatiba. Kung kayo po ay naglo-loan, okay, bumibili ng mga appliances sa ating SIB, Saving, Invest, and Borrow, pag tumatangkilik din tayo sa co-op shop, tayo po ay nagkakaroon ng patronage refund. Ano pa po ang meron ang mga membro? Okay? Ang regular member sa associate member ay pareho po mayroon nito. Pag nakaisang taon na po tayo bilang associate member, meron tayong cash birthday incentive na 500 pesos. Pero pag tayo po ay tumungtong na sa pagiging regular member, tayo po ay mayroong 1,000 pesos. Regalo lang po yan ng kooperatiba na hindi natin nararanasan sa anumang agency na pinasok natin. Meron po ritong cash birthday incentive basta po nakaisang taong kayo, 500 pesos, pero pag nakatungtong kayo ng pagiging regular member, may kapital na 25,000, kayo ay nagiging regular member, kayo po ay mayroong 1,000 pesos birthday incentive. Ito po ay regalo ng kooperatiba para sa lahat ng mga miyembrong kasapi. Ano pa po ang meron? Meron po tayong insurance. Okay? Ang regular member at associate member ay tumatanggap po ng insurance. Para sa mga regular member,
pareho lang din po ng associate member. Pero nagiging associate member, matatag na associate member kayo pag kayo po ay nakiisang taon, mayroon na po kayong insurance. Kasama tatlo sa pamilya nyo, life insurance po ito. Kasama tatlo sa pamilya nyo at kayo, pang-apat po kayo. So kayo po ay safe sa kooperatiba. Ano man po ang i-declare ninyo o sino man ang mga benepisyaryo ninyo, kayo po ay safe at ligtas sa pagpasok sa kooperatiba. Meron po kayong life insurance. Tandaan nyo po, ito po ay life insurance. Ano pa po ang meron? Katulad na nabanggit ko sa inyo, meron po tayong SIB. S is for saving, I is for invest, B is for borrow. Pwede tayong mag-loan. Okay? Maglaan o magpadagdag ng kapital. Okay? Pwede tayong mag-save. So, ibig sabihin, pag kayo po ay naka-6 na buwan sa kooperatiba, maaari na po kayong mag-loan sa co-op. Yan po ang pagiging miyembro sa kooperatiba. Pero ang ating pong nilo-loan, 70% ang ating pong kakayahang mag-loan. Hindi po natin nilo-loan ang ating kapital. Ang karapatan nating na ma-loan ay 70%, mapa-regular member, mapa-associate member. At maaari din po kayong mag-loan ng mga appliances o anumang produkto na nais natin para sa ating bahay. Meron din po tayong co-op shop. Sa pamagitan po nito, mentras natin tinatangkilik, ito po yung sinasabi natin, mentras natin tinatangkilik ang paglo-loan, ang pagbili ng mga appliances o anuman na nais natin, aircon, TV, laptop, cellphone, tayo po ay tumatangkilik nito. At sabi nga kanina, meron tayong patronage refund sa lahat ng tumatangkilik ng negosyo ng kooperatiba. 6 months pa lang po kayo, pwede na po kayo mag-cash loan. 6 months pa lang po kayo, pwede na rin po kayong mag-loan. Makipag-ugnayan po lang sa ating SIB. Ito po yung savings, invest, and borrow. Okay, meron din po tayong Christmas gift. Dito po, pag tayo po ay membro ng kooperatiba, mas tumatagal po tayo, mayroong nakalaan sa atin. Ito po yung sinasabi nating mga pagkakaiba. Pag associate member po tayo, may nakalaan pong halaga para sa atin. Pag tayo po ay regular member, may nakalaang halaga. Bakit po ganon? Yun po yung sinasabi natin, yung pagiging ganap na miyembro pagdating po sa mga benepisyo. Okay? Nagbibigay po, bukod po sa 13-month pay po natin, meron tayong Christmas cash gift. Sa pagiging membro din po natin, bukod sa mga benepisyong narinig ninyo, pag naka-1 taon po tayo, meron na po tayong pre-uniform. Ayan po, pag naka-1 taon. At meron po tayong subsidy ng annual physical examination o medical po natin na kung saan itinatakda ng DOLE na lahat ng manggagawa, pag naka-1 taon sa kanyang employer, kailangan po ay dumadaan muli sa medical examination. Tinatawag nating APE, Annual Physical Examination. May subsidy po tayo dyan. Ibig sabihin po, sinasagot po ng kooperatiba ang ilan sa dapat nating bayaran sa ating medical. Binibigyan po tayo ng 500 pesos na kung saan isa-subsidize po sa atin kung ano man po yung kabuuan, tayo na po yung magbubuo nung kakulangan ng 500 pesos. Mayroon din po tayong retirement pay na hindi natin natatanggap sa mga agency. Anong ibig sabihin? Pag naka-5 taon po tayo na serbisyo sa kooperatiba, tayo po ay binibigyan ng retirement pay. Kung ano man po yung taon na serbisyo na ibinigay natin sa kooperatiba, ang bawat taon na yan, ayon sa itinatakda ng DOLE, ay ibinibigay sa atin o ibinabalik sa atin. Yan po ang nagsasabi na garantisado ang pagpasok natin sa Kooperatiba Caritas et Labora at tayo po ay mas lalong naiingganyong magbigay ng serbisyo dahil sa mga benepisyong nakalaan para sa atin. Ito pong napapansin ninyo. Yan po ang kakaibahan natin sa agency. May dividendo tayo, kinita ng ating kapital. Meron tayong patronage refund na kung saan tinatangkilik natin ang lahat ng serbisyo ng kooperatiba o ating negosyo. Meron tayong cash birthday incentive, insurance, pwede tayong mag-loan sa co-op shop, sa SIB, may Christmas
cash gift tayo, may free uniform, meron tayong subsidy ng annual physical examination, at ang pagiging membro natin, basta makalimang taon tayo, mayroon po tayong retirement pay. Retirement pay po ay hindi separation pay. Retirement pay po ay pag umabot po tayo ng 60. Sa 60 years old natin, nagbibigay pa rin tayo ng serbisyo sa kooperatiba. Yan po, mayroon pong nakalaan sa atin na naaayon sa batas. Yan po ang pagpasok sa kooperatiba. Napakaganda po, no? Ang sumunod po, saan ba tayo nais dalhin ng kooperatiba? Sa pagpasok natin sa kooperatiba, ang vision po ng kooperatiba sa atin ay maging isang nangungunang kooperatiba na nagpapalakas ng mga kasapi sa pamagitan ng marangal na trabaho, abot kayang serbisyong pinansyal, at iba pang serbisyo, at patuloy na lalawak ang aming tulong dito at sa ibang bansa sa pagsapit ng 2030. Ibig sabihin po, 5 years plan. Ano ang nais sa atin ng kooperatiba bilang mga kasapi kamay-ari? Ito po, tayo ay maging nangunguna na mga na kooperatiba na manggagawa, palakasin ang ating pagbibigay ng serbisyo, magbigay ng pinansyal sa iba't ibang serbisyong ibinibigay, at patuloy na paglago ng kooperatiba dito sa Pilipinas. Maari ang dream po natin maging sa ibang bansa. On 2013, ito po yung ating ninanais sa ating negosyo, sa ating kooperatiba. Ang ating misyon, napakaganda po ng ating misyon. Yung pong vision na nakita natin. Iangat ang buhay ng mga kasapi sa pamagitan ng marangal at tuloy-tuloy na trabaho. So ninanais po ng kooperatiba na tayong lahat po walang endo. Tayo po kasi ang naglalagay ng endo dito sa kooperatiba, hindi po ang kooperatiba. So napakaganda po na tayo po ay magbigay ng serbisyo na maayos. Abot kayang serbisyong pinansyal at mga serbisyong pinatatakbo ng miyembro. Ibig sabihin po, simple lang, minimum wage, or kung maari mas mataas pa sa minimum wage, na kung saan tayo ang nagbibigay ng serbisyo, tayo pa rin po ang may-ari na nagtataguyod ng pagtutulungan, pagkakaisa, at pagiging tunay na may-ari ng kooperatiba na ginabayan ng malasakit, katapatan, at paggawa ng may pagmamahal. Yan po ang ating misyon bilang mga miyembro. Sumunod po, meron po tayong core values. Core values po, ibig sabihin, ito po yung ating ninanais na maging pamantayan ng ating pagnanaw bilang mga manggagawa kasapi ng kooperatiba. Madaling maintindihan po ito. LOVE. Ibig sabihin po, love. Love of God and dignity of work. Yan po yung L. O, ownership and accountability. Tayo ay may-ari. Kaya po, napakahalaga lahat po ng ating binibigay na serbisyo o ating ginagawa, tayo po ay accountable dyan. Values, base, and integrity. Tayo po ay may dignidad pagdating po sa integridad at sa pagpapahalaga ng ating kakayahan at mga kaalaman. Empowerment, letter E, sa salitang love. Empowerment and mission driven. Ibig sabihin po, palakasin ang bawat manggagawa at mayroong misyon sa darating na panahon. Ibig sabihin, patakbuhin po tayo, na motivated tayo, na hindi lang dito ang mararating natin. So napakaganda. LOVE, love of God and dignity of work. Ownership and accountability. Values-based and integrity. Empowerment and mission-driven. Yan po yung ating pagpapahalaga. Core values. Pagpapahalaga po ay values. Okay? Ang ating mga board of directors, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang ating chairperson na kung saan ay isang awardee noong 2016 ng TOEFL Award. The most
Outstanding Filipino. So ito po ang tinanggap ng ating chairperson, Father Anton City Pascual. Isa po siyang pari. No po? At na-ordain noong 1987, siya din po ang nagtatag ng multi-billionaire cooperative in Taguig. Okay? Ito po yung Simbayanan. Okay po, ayan. Siya po ay nagtatag niya. Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative. Kung alam niyo po kung kayo po ay taga-Taguig. Siya din po ang nagtayo, isa sa nagtayo ng Bahay Pari Credit Cooperative, Caritas Salve, na kung saan ating kapatid, sabay po nating itinatag. Tayo po ay itinatag noong July 5, 2007. So, 18 years na po ang kooperatiba na pinagtulong-tulungan ng ating mga kasapi at sa pamagitan ng paggabay ng mga pari. Okay? So, ang ating vice chairperson ay katulad nating manggagawa na kung saan nakatalaga o nakadeploy sa Caritas Manila. Walang iba kundi si Director Emily Magno. Siya po ang ating vice chairperson. Lahat po ng ating mga direktor, meron po tayong 7 direktor na kung saan dumadaan po sila sa pag-aaral ng kooperatiba, Fundamentals of Cooperative, Governance and Management Cooperative, Risk Management, Financial Management. Ang ating pong Vice Chairperson ay miyembro simula 2015. Yan po yung ating Vice Chairperson, Director Emily Magno na nakatalaga sa Caritas Manila. At ilan pa po sa ating mga direktor? Meron po tayong 7 direktor, nakilala na po natin ng 2. Si Director Mark Anthony Llave, siya po ay nakatalaga sa Cardinal Santos Medical Center, isa pong pulmonary orderly at staff custodian. Miyembro po siya since 2014. Okay? Siya po ay matatag na miyembro ng kooperatiba. 2014 pa po yan. At ang miyembro pa po nating isa mula sa DMCI Sawi Press na nakatalaga since June 1, 2013. Walang iba po kundi si Director Eddie Hemino. Sila po ay mga board member. At meron pa po tayong 3 dahil 7 po sila. 4 na po yung nakilala natin. Nandyan po si Director Hilda Montano. Siya po ay housekeeper, team leader sa Royal Palm DMCI Taguig din po yan. Membro since 2017. Nandyan po din po si Director Corazon Camille Balite. Siya po ay housekeeper, team leader sa P. Del Mundo Medical Center. Membro since 2013. Si Director Pinky Kaliwag naman po ay isang housekeeper, team leader. Membro po since 2017, nagbibigay ng serbisyo sa Immaculate Conception Cathedral. Yan po ay sa Lantana, Cubao. Ito po yung ating 7 direktor na kung saan sila po ang nag-iisip ng mga benepisyo ng ating mga miyembro. Kaya napakahalaga po na tayo po ay bumoto ng tamang mga direktor upang magtumingin at magbigay ng magandang benepisyo sa mga kasapi at miyembro. Sa pagpasok po ng kooperatiba, alam naman po natin, tayo pong lahat ay pumapasok sa panibago kasi bago sa atin to. Meron po itong 7 prinsipyo, the 7 principles of cooperative. Nung dinala po ito ni Dr. Jose Rizal sa buong mundo, ito po yung sinusunod. Una po, voluntary and open membership. Dito po sa kooperatiba, voluntaryo po nating tinatanggap. Wala po itong pilitan. Nasa sa atin po kung gusto po nating sumama, maging membro, maging kasapi ng kooperatiba. Bukas po to sa lahat. Open membership. Wala po tayong tinatangi ng mga miyembro dito. May kakayahan po kayong gumawa. Lahat po kayo ay maaaring pumasok sa kooperatiba. Principle number 2, democratic control. Sa kooperatiba po, mayroon po tayong karapatan na marinig ang ating boses. Kaya po, taon-taon, pagdating ng Marso,
ginaganap po ang General Assembly. Ito po yung sinasabi natin na karapatan ng isang regular member. Ang mga regular member po, sila po ang nakakadalo sa General Assembly. Ang General Assembly po ay pagtitipo ng buong membro upang malaman, alamin, pag-usapan magkano kinita, magkano paghahatian, at ang mga bagong benepisyo ng mga membro sa co-op. Sumunod po, principle number 3, members' economic participation. Lahat po tayo dito ay nagtutulungan para ang ating kooperatiba ay lumakas, tumatag, higit sa ating kapital. Kaya lahat po tayo dito ay sama-sama, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Okay? So napakahalaga po na ang ating kapital ay ating iniingatan. So sa pinagsama-sama nating kapital, yan po, dapat po pinatatatag po natin. Kung sinabihan po tayong lahat ay sumuporta sa pagpapatatag ng ating kapital, gagawin po natin yan. Kung sinabi po sa atin magpatagdag tayo ng kapital, voluntaryo po natin gawin yan. Pag sinabing kailangan nating tumangkilik ng mga negosyan ng ating mga negosyo, tayo po ay makiisa dito. Number 4 principle, autonomy and independent. Ano ibig sabihin? Tayo po ay tumatayo sa sarili nating paa. Ibig sabihin po, hindi po tayo nakikipag-ugnayan kung saan man. Iisa lang po ang sinusunod natin, ang ating prinsipyo, ang ating bylaws, ang CDA, dyan lang po tayo nakatuon. Okay? So tayo pong lahat ay hindi pwedeng diktahan ng kahit sino. Dahil po tayo ay independent na tumatayo sa ating sariling prinsipyo o mga bylaws. Okay? Number 5, education, training, and information. Sa kooperatiba po, patuloy po ang kaalaman natin. Okay? May mga training, seminars dito po sa kooperatiba. Meron po tayong mga values formation, mga trainings po na kung saan para mas lalong lumago ang kaalaman natin, housekeeping training, safety training, meron din po tayong customer service training, at hindi lang po yan. May mga programa din po tayong binibigay sa mga miyembro. Meron po tayong Family Day, meron po tayong libreng kasalan ng bayan, Christmas party, Lenten recollection, Advent recollection. Meron din po tayong taunang retreat o pagpapahinga natin. Mga programang nagpapatatag sa atin, nagbibigay sa atin ng malalim na kaalaman bilang mga membro at bilang mga manggagawa. Sa principle number 6, ang pakipag-ugnayan sa kapwa nating kooperatiba. Cooperation among cooperative. Ibig sabihin po, ang ating sinamahang kooperatiba ay nakasangay din po sa iba't ibang kooperatiba sa Pilipinas. Nakikipag-ugnayan at nakikipag-collaborate tayo sa iba't ibang kooperatiba. Nagtutulungan po tayo o nakikipagtulungan tayo. Principle number 7, concern for community. Ang Caritas et Labora po ay talagang tunay na tumutulong sa mga maralitang manggagawa. Inaangat natin ang dignidad ng bawat manggagawang Pilipino. So gusto ko pong ipagmalaki sa inyo bago po ako magtapos na ang Caritas et Labora po ay itinanghal the most outstanding community enterprises noong taong 2021. Pandemic pa po yan. Sa 250 sa buong Pilipinas na napili na maging isa sa komunidad na nagbibigay tulong, ang Caritas et Labora po ang itinanghal ng Villar Sipag Award na binigay sa atin ni Senator Cynthia Villar. So, napakahalaga nito. Nagpapatunay na tayo ay tumutulong sa kapwa nating manggagawa, kapwa nating Pilipino, at kapwa nating mga Pilipino. Ito po ang most outstanding community enterprises. Mas lalo pong pinatatag
ang ating pagiging Caritas et Labora sa pamagitan ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. Inihayag niya at sinasabi niya ipagpatuloy ng kooperatiba ang pagbibigay ng tulong sa bawat mga manggagawa. Ipagpatuloy ang ating mission vision sa kooperatiba. Para po sa lahat, kami po ay nagagalak na kayo po ay tanggapin bilang miyembro sa inyong pagpasok sa kooperatiba. Nawa ibigay natin ang ating tunay na malasakit at pagmamahal at serbisyong hindi lang humihingi ng kapalit o hindi lang naghihintay ng sweldo. Lagi natin tatandaan tayo ay mga manggagawa at kamay-ari ng Caritas et Labora. Sa inyo pong pakikinig sa araw na ito, ako po si Sir Jade Tinio, Learning and Development Officer, isang safety officer din po. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagbibigay ng panahon sa kooperatiba at pagtangkilik ng negosyo bilang mga manggagawa. Magandang araw po sa lahat.